Mga kaibigan, maitanong ko ba sa inyo, maitanong ko kaya sa inyo, or maitanong ko kaya, inyo bang nararamdaman o inyong nakikita na parang merong mga pinagtatakpan ang mga investigasyong ginagawa ng Senado at ng Kongreso? Alam nyo, dalawang issue po kasi itong pinag-uusapan flood control project at saka insertion. Alam ba ninyo na hindi sila nakapokus sa issue ng insertion? Ang insertion o yung pagsingit ng budget ng mga congressman at senador at kung sino mang nasasangkot dito, yan ang isa sa dahilan ng graft in corruption sa mga proyekto ng pamahalaan. Kasi pag isiningit na budget, hindi yan kasama sa original na proposed budget ng Executive Department. Ngayon, kung siningitan ng Kongreso at Senado, ayan po ay papunta doon sa mga project na pwedeng ghost project, pwede hong substandard na project. Kasi ang kausap nila dyan, DPWH, contractor lang at politiko. Pero wala pong nag-iimbestiga. Ang pinakamagandang gawin ng Senado at Kongreso para naman kapanipaniwala ang kanilang galaw, pumokus muna sila dyan sa issue ng insertion. Kasi itong issue ng flood control project o ghost project at iba pa, meron na pong independent commission na binuo ang Malacanang. Yun ang mag-iimbestiga tungkol sa ghost project, substandard na project. Okay? So, ang dapat gawin ng Kongreso at Senado dahil sila ang trabaho ay gumawa ng batas at ang budget every year ay tungkol sa batas. Every year, ang budget ay batas. Bakit? Yan ang lehitimong and aid of legislation na investigasyon kung pupokus sila sa insertion. Ma-identify sinong senador, congressman ang nagsingit ng budget. Sinong taga-executive department ang nagsingit ng budget o insertion. Every year, meron pong ganyan. Napakadali naman niyang alamin Kalokohan yung sinasabi lang mahirap matukoy. Dapat pagpaliwanagan niya ng Senate President, House Speaker, Chairman ng Finance Committee ng Senado, Chairman ng Committee on Appropriations sa Kongreso. Sila po yung bumalangkas ng budget At yung mga member ng Bicameral Conference Committee o BICAM. Iilan lang po yun Yun ang dapat pagpaliwanagin. Yun ang dapat imbestigahan. Tanungin si Escudero, tanungin si Speaker, tanungin si Saldico na isang dating chairman ng Committee on Appropriations sa Kongreso. At kung di ako nagkakamali, ang dati namang Pinas chairman ay si Grace po. Wala na, hindi na ako senador ngayon, pero pwede siya magpaliwanag. Bakit nangyayari ang insertion? Yan ang ugat ng katiwalian. Pero ayaw hukayin ng mga congressman at senador. Mayroon silang pinagtatakpan? Takot sila kay Speaker? Takot sila kay Senate President? Takot sila sa chairman ng mga komiting ito? O baka yung mga congressman na member ng komite na dapat mag-imbestiga ay kasali at nakinabang doon sa insertion na ginawa ng kanilang mga kasamahan. Yan ang dahilan kung bakit umiiwas sila. Sa aking sariling opinion, umiiwas sila na gawin yung dapat nilang trabaho in aid of legislation para matukoy ang pinanggalingan at ugat ng korupsyon. Ang insertion, malinaw po yan na ugat, pinagsisimulan ng graft in corruption sa mga project ng District Engineer, DPWH, at ng iba pang ahensya ng pamahalaan. Kasi alam ba niyo yung insertion, hindi lang naman sa Public Works and Highway budget. Meron din insertion sa DA, meron insertion sa Department of Education. Lahat ng department may mga insertion yan. At yan yung project ng mga congressman at senador kung bakit sila nagsingit ng budget. Ulitin ko, ang scam o ghost project sa flood control, substandard, dapat hindi na gumagalaw, hindi na dapat nag-iimbestiga ang Kongreso at Senado dyan. Kasi yung independent commission na binuo ng Pangulo, kaya nga independent, talagang walang kikilingan yun, walang kakampihan. Bakit ang ingay ng mga senador at congressman ng Blue Ribbon Committee, ng Committee on Public Works, Committee on Local Public Accounts at saka Blue Ribbon dyan sa Kongreso? Alam nyo kung inyong mga, tulad ng Blue Ribbon Committee, pwedeng mag-imbestiga yan.
itong kasalukuyang komposisyon ng investigasyon ng Senado at Kongreso, kung ang kanilang topic itungkol sa insertion, maganda yan, kapanipaniwala yan. Kasi gusto niyong hanapin ng totoo. Pero ayaw niyong gawin yan eh. Ang pinakikialaman ninyo ay yung gustong imbestigahan ng Pangulo, nagbuo na nga ng Independent Commission kasi siya naman ang nakadiscover ng anomalya sa project. Hindi naman congressman at senador ang nag-expose eh. Late na si Lacson na mag-expose si Lacson dahil na-expose na ni Pangulong Marcos. So again, malinaw po na merong pinagtatakpan itong mga politikong ito. Ayaw imbestigahan ng kasamahan, ayaw imbestigahan ng Kongreso, ayaw imbestigahan ang Senado. Kaya ho talagang wala nang saysay itong nangyayari. Kaya nga ang lagi kong sinasabi, kailangan baguhin na ang gobyerno. Kung kinakailangan i-abolish ang Kongreso at Senado, bakit hindi? Kung babaguhin at maayos na sistema, ayusin ang mga batas, alisin sa kapangyarihan ng Kongreso at Senado ang maraming ginagawa nilang hindi naman kailangan. At ang palakasin lang natin ay ang Executive Department at ang Judicial Body. Kasi ang Judicial Body hindi naman nakakapag-singit o insertion ng budget. Ang gumagawa lang po nito ay yung nagpupropose ng budget at yung nag-a-approve ng budget. Sino ba nagpupropose? Di ang mga Department Secretary, Office of the President. Sino ba nag-a-approve? Kongreso at Senado. Sila lang po yan. Insertion, pagsisingit ng budget ang dapat nilang pagtuunan ng pansin at nang malaman natin ang katotohanan. Sino-sino ang sasabit dito? Sino-sino ang gumagawa nito sa matagal ng panahon? Hindi lang naman sa 19 at 20 Congress ngayon nangyari ito. Matagal na po ang insertion. Matagal ng racket nila yan. Ayaw nilang baguhin, lumalala pa. Ito hong pagkakadiscover sa Ghost Project, ito ay inisyatiba lang ng Office of the President. Hindi i-expose ng Senado at Kongreso yung ganyang klaseng mga balita dahil tatamaan ang kanilang kasamahan. Sila ang tatamaan. In-expose lang ni Ping Lacson ito dahil yan ay anti-graft pagkatapos nauna ang Pangulong nakadiscover nito. Kung hindi na-discover ng Pangulo, malalaman ba natin ito? Hindi. Pagtatakpan nila yan. So again, dapat ang Kongreso ay gumawa ng, kung gagawin nila, na ipatawag si Speaker, ipatawag ang Senate President, ipatawag ang mga chairman ng mga komite at mga member ng BICAM, sila ang tanungin, bakit nagkaroon ng insertion? Definitely, hindi aamin yung mga yan. Pero alam na natin sila ang gumawa niyan. Walang pribadong sektor na magsisingit ng budget. Walang pakialam at hindi nakikialam ang mamamayan sa paggawa ng budget ng batas tungkol sa ating every year na budget. Binobola tayo, pinapaikot tayo, nililinlang tayo, niloloko tayo ng mga taong ito. Inihalal natin, akala natin kapanipaniwala sila. Pero sila ang nagpapaikot, nagtatakip ng katotohanan at ayaw nilang harapin, silipin ang totoong ugat ng problema ng ating bansa. Please like and share, subscribe and follow. Kung hindi pa, paki-like po ninyo, paki-share po ninyo sa ating mga kabayan ang lahat ng aking topic sa aking mga channel para malaman nila ang totoo.